Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating mentoring night. Hindi po ito daily breakthrough broadcast. Yung intro lang natin is daily breakthrough broadcast. Pero ito po ay mentoring night. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po at nandito kayo ngayong gabing ito. Magkakasama tayo at patuloy tayong nagpapalalim, hindi lamang sa salita ng Diyos, kundi doon sa kanyang mandato para sa atin. At ito yung pagdidisipulo. Mas lalo tayong mahamon na magdisipulo, mas lalo tayong mahamon na tayo ay mag-multiply. Ayan, tayo ay dumami at magkaroon tayo ng bunga. Ito po yung layunin ng ating mentoring night talaga. Na ang bawat isa sa atin, maunawaan nating maigi ang mandato sa atin ng Panginoon, and that is to make disciples, and tayo ay mai-apply natin ito at maging mga disciple makers tayo. Kaya tuwing Webes po ng gabi, nagkikita-kita po tayo physically sa church, and there are times, katulad ngayong gabing ito, na online natin ginagawa. Pinili ko pong mag-online muna dahil gusto ko makahabol po yung iba at lalo pang maunawaan, at doon sa mga nakadalo na before, lalo pang mabigyan ng emphasis itong ating pag-uusapan. So tatlo ulit yung pag-uusapan natin, hindi lang ngayong gabing ito, sa mga susunod na linggo pa. Yung una lang yung pag-uusapan natin ngayon. Yung formula natin, babalikan lang natin ulit. Yung formula natin sa pagdi-disciple. Alam niyo po, kahit paulit-ulit ako, nare-realize ko po ngayon, kahit paulit-ulit yung aking pagtuturo, wala pong problema sa akin yan. Hanggang talagang tumatak at maukit na sa puso natin itong tatlong mahahalagang bagay na ito upang magkaroon tayo ng infinite numbers of disciple makers. Ano po yun? Yung intentional leadership, intentional leaders, and then relational environment, and then yung proseso is reproducible. Kung ano yung ginagawa ni Pastor Paul sa kanyang dinidisciple, yung i-disciple niya ay madali at kaya niyang i-reproduce. Kung paano nag-disciple si pastor sa kanya, ay ganun din ang gagawin niya sa kanyang pagdi-disciple. So again, simulan natin sa gabing ito sa pag-uusap muli about intentionality. Ano? Mas mainam talaga pa ulit-ulit po tayo kasi gusto kong madiin, matatak, maukit sa ating mga puso't isipan itong tatlong bagay na mahalaga na ito upang mangyari talaga yung multiplication, mangyari talaga yung infinite numbers of disciple maker. Manalangin muna po tayo sa gabing ito, sa ating pagsisimula. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, itong aming mentoring night ngayong gabi. Dalangin ko, Panginoon, malaya kang kumilos sa bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, maging makabuluhan itong oras na ito na kami ay magkakaroon ng aming mentoring night, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nandito ngayon. Salamat po, Panginoon, at kumikilos ka sa amin, Panginoon, O God. Patuloy, Panginoon, ang pagkilos mo sa bawat isa. Patuloy, Panginoon, O God, ang hamon para sa bawat isa, Lord, na magdisipulo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, makatulong ito lalo upang lalo pa kaming lumalim at lumago sa pananampalataya at sa pagiging mga disipulo namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nais ko pong simulan ito sa pagbanggit sa Mateo chapter 28. Ano po yung Mateo 28? Ito po yung ating great commission. Ayan. Kaya't sa inyong, ito yung sabi ni Lord sa atin. Matthew 28, verse 18 and 19 and 20. Ayan, kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa na binabautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ayan, ng ating Panginoon. Ilagay ko na rin po sa ating screen right now. Ayan. Sa paghayo, gawin ninyong alagad. Dito ko sisimulan ito. Ito po yung intentional na dapat nating ginagawa. Bakit, Pastor?
Kasi ito yung mandato ng Panginoon sa atin. So wala na pong iba, 'no. Mainam yung nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang mga programa, iba't ibang mga activity katulad ng anniversary sa church no nakaraang Sunday. Nagkaroon tayo ng gawain sa umaga at sa hapon. Talaga namang kung titingnan natin yung dami ng tao na pumunta nung umaga at nung hapon, lalo na sa umaga, masasabi natin naging matagumpay yung gawain natin. Pero know that, alalahanin natin, mga pastors, mga leaders, ayan, mga disciple makers, alalahanin natin, yun ay activity. Activity po iyon. Ang mandato sa atin, mag-disciple. Naalala niyo po yung sinabi ko before sa atin na bawat activity natin dapat na gagawin ay merong magiging effect ito doon sa mandate. Will this lead to disciple making? Magli-lead ba ito? Magdudulot ba ito? Magdadala ba ito sa tao? Sa mga dumalo sa gawain na ito, magdadala ba sa kanila ito patungo sa pagdidisipulo? So, yun kasi yung mandate po natin. Ito yung mandato ni Kristo sa atin. Hindi natin pwedeng iwasan ito. Hindi natin pwedeng gawing pangalawa lang ito. Una sa lahat yung mga activities natin sa church and then pangalawa yung mandato ni Jesus. Hindi po eh. The mandate of Jesus for the disciples and to the church is to make disciples. That's why we are called disciple makers. Kaya dito ko po sisimulan eh. Kasi dito yung pundasyon ng intentionality natin dito sa Matthew chapter 28 and verse 19 and verse 20. So, ang sabi ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, kaya't sa inyong paghayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Again, discipleship. Disciple, alagad, disciple. Binabautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. And then ano ba yung sangkap ng pagdidisipulo? Baptism, pagbabautismo. Ayan, binabautismohan sila. Ibig sabihin ay hindi lang yung literal na bautismo sa tubig to, no? Kundi ano ba yung ibig sabihin ng pagbabautismo? To become a follower of Jesus Christ. They have decided. So, andun yung conviction na they have decided to follow Jesus. So, mandato natin yon mga kapatid, na ang isang hindi mananampalataya ay dumating siya sa punto na magdi-decide siya, magpapasya siya, na hindi siya pinipilit, hindi siya fino-force, hindi siya pinipressure, kundi sa pamamagitan ng ating mga buhay na nakapag-influence sa kanya, ay magkakaroon siya ng life decision that I have decided to follow Jesus. Yan yung binabautismohan sila sa tubig. Hindi lang sila sa tubig hindi lang sila binabautismohan sa tubig, kundi binabautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin ay nandun na yung kanilang pagsunod sa ating Panginoon. So, mandato ito, no? Na dapat gawin ng isang disciple maker. Madala niya sa punto itong ating inaabot, madala niya sa punto na magdesisyon nito na sumunod na sa Panginoon. Pangalawa, tinuturuan sila gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. Kung ano yung itinuro sa atin, kaya nga ako po bilang pastor ninyo, hindi ako tumitigil sa pagtuturo. Napakaganda ng ating ginagawa tuwing umaga na breakthrough broadcast kasi naituturo sa atin. At yung tinuturo sa atin every breakthrough broadcast, may expectation sa atin na ituro yung mga bagay na yon na ipinasa sa atin. Amen po. So yung mga bagay na natututunan nyo sa umaga, yung mga bagay na natututunan nyo mula kay pastor, nasasabi nyo lumalalim kayo sa Panginoon, dapat mga kapatid, nagdi-disciple tayo ngayon, ipinapasa nyo. Kasi naipasa sa inyo yung turo, ipinapasa nyo naman sa iba yung turo. Amen? Yan din yung pinag-usapan natin recently sa 1 Corinthians, di ba? Yung mga turo na ipinasa sa bawat
isa sa atin. I think nandito pa 'yun sa aking ano, reference. Ayan, "Huwag kayong maging sanhi ng pagkakatisod." Nasaan na ba 'yun? Ayan, verse hindi ko man lang maalala kung ayan, hindi ko lang makita nasa verse 30 ng chapter 10 or 29 yung mga turo na ipinasa sa inyo. And so, ang mahalaga dun, ipinasa sa inyo ang mga turo, lumalalim kayo, inaasahan sa bawat isa na nanonood ngayon, inaasahan na meron kayong dini-disciple ngayon. No, it's a mandate for all of us, eh. Walang pinipiling walang pinipiling edad ito. Mandato ito kapag lumalago ka, lumalalim ka na sa Panginoon, ay dadating ka na dun sa punto na magiging ikaw ay nag-aalaga na ng mga mananampalataya na sila ay mga sanggol pa lang sa pananampalataya. So, sino ang inaasahan na magtuturo sa kanila, 'no? Magtuturo ng mga bagay na ipinasa sa atin? Sino? Walang iba kundi ikaw at ako na lumalago sa Panginoon. So tayong mga disciple makers, tinatawag tayo, tayong mga tagasunod ni Kristo na lumalalim sa Panginoon, tinawag tayo para maging disciple makers. Mandato ito ng Panginoon, mga kapatid, sa isang lumalagong Kristiyano, lumalalim na Kristiyano. Mandato talaga. Ibig sabihin, pag mandate, hindi mo pwedeng iwasan. Hindi ka puwedeng umiwas dito kasi hahanapin sa iyo itong mandato na ito sa huling panahon. Hahanapin ito nung ating dakilang hukom kapag humarap na tayo sa Panginoon. Tatanungin tayo, "Sino yung nadala mo sa akin?" Sino yung mandadala mo sa akin na lumalim din at sila din ay nag-multiply. Sila din ay dumami, nag-multiply sila. So nagkaroon ng pagmu-multiply. So hahanapin sa atin ito kasi this is a mandate for all of us. Kaya nga ah, sinisikap kong ulit-ulitin ito dahil nais natin talaga tumatak ito that this is a mandate for us. No, mahalaga yung mga activities natin sa church. Mahalaga yung nagse-celebrate tayo ng anniversary. But know that, alam natin na hindi ito yung pinaka-highlight ng ating pagiging isang church. Ang ating pagiging isang church ay nakikita sa pagiging effective natin bilang church, nakikita yan sa pagdi-disciple natin, mga kapatid. And so, we need to disciple. Each of us need to disciple. Last Sunday, meron tayong harvest event. Yun yung tatanungin ko sa bawat isa. 'Di ba? Ano yung naging follow-up natin this week? Meron na ba tayong naging follow-up this week? 'Di ba? Hindi ako magme-mention ng names, pero ang tanong ko, nagkaroon ba tayo ng follow-up doon sa mga bagong dumalo? Intentional ba tayong abutin sila at makabalik sila? Ito yung nagiging problem natin, no? We make activities, but then we don't really care kung makakapag-disciple tayo from that. Yun yung gusto kong mabuo sa atin. Yung talagang ma-establish sa ating church na for every activity, agad-agad, we think about discipleship in every activity that we do. Whether anniversary, whether women's fellowship, ano man yung gagawin natin, we always think about what's next for the discipleship. We had the harvest event last Sunday. What's next for the discipleship? Did we follow up? Nag-follow up ba tayo? Binigay ko yung mandate or hindi naman mandato. Binigay ko yung instruction kay Pastoratin. Tsaka dun sa mga dumalo nung Thursday night. Ano yung nangyari? No, after that, kasi wala na rin nag-communicate sa akin kung ano yung nangyari after nung harvest event natin last Sunday. And so, meron din tayong inaasahan na dapat meron na tayong gagawing follow-up doon sa mga nakadalo nung Sunday night. And
meron tayong in the coming weeks, may ipapakilala tayo na, magiging, ah, magiging parang tagapanguna sa ating evangelism and follow-up, sa mga darating na linggo. Isa ito, kung nakikinig siya ngayon, isa ito dapat sa tutukan. No, wag humina yung between harvest and follow-up. Hindi dapat hihina 'yan kasi hindi lalabas lang na activity lang ng Sunday. Hindi siya discipleship, 'no? Ito yung gusto nating matanggal sa sistema ng church na hindi kasama yung discipleship mindset sa mga ginagawa natin. Laging activity mindset tayo. Gusto ko mapalitan ito ng discipleship mindset na yung mga activities natin may mindset ng discipleship 'yan from moving forward. No, sayang kasi, Amen. I hope that you would understand where I'm coming from. Sayang kasi naghirap tayo, nagpagod tayo. And then kung wala tayong discipleship mindset sa ginagawa natin, sayang yung ating efforts na napapagod tayong lahat. And ang gusto kasi natin, hindi dahil results-oriented si pastor, hindi. Ang gusto lang talaga natin discipleship mindset tayo. Magreresulta ito sa pagdidisipulo lagi. Yung ating mga ginagawa, magre-result lagi into discipleship. Amen. Kaya nga, ah, hindi man tayo very, very, kumbaga, hindi man tayo kilala, hindi naman tayo maging kilala sa Olongapo na magaling na magpa-event na church, pero makilala tayo bilang nagdi-disciple na simbahan talaga 'to. Kitang-kita sa buong Olongapo na nagdi-disciple itong church na ito. I think, sino nag-a-agree sa akin ngayon? I think much better 'yun na makilala tayo na nagdi-disciple 'tong church na 'to. Na naka-establish talaga yung sistema nila ng pagdidisipulo. Kaysa makilala tayo kasi yung 'pag nakilala ka lang dahil magaling kayo sa mga events, ay 'tong church na 'to magaling 'to sa mga events na ginagawa nila. I think ano lang 'yun, temporary lang 'yun. Pero kung ang church ay nakikilala dahil sa kanyang pagdi-disciple, mas mas tumatatak talaga 'yun, and yung ginagawa natin is hindi lang panandalian, kundi it lasts for eternity. When we disciple, tandaan niyo 'to, when we disciple, and ito yung vision ko talaga and heart ko, ma-establish yung discipleship, it will last for eternity. What we are doing is lasting for eternity. It's not just for the last Sunday of September. Again, hindi ko tinutulig sa hindi ako tumutulig sa na nagagalak po ako sa efforts ni Ate Che at buong anniversary team. Galak na galak po ako, tuwang-tuwa po ako. Pero yun nga, at the back of my mind lagi, ano yung ano yung madudulot nito sa ating discipleship. Kasi yun yung mandato ni Lord. Lagi at lagi po, sa ating mga pastors, kung sino man yung mga susunod na mga mangunguna sa mga magiging aktibidades natin sa simbahan, pag-isipan nating mabuti kung papaano 'to magkakaroon ng impact sa discipleship ng ating church. Kasi mahalaga po talaga yon. Amen. So, hindi pa ako nagsisimula sa aking slides ay ang dami na nating napag-usapan sa gabing ito. Pero maraming salamat pa rin sa ating Panginoon. Review po ito, intentional again. Again, sisimulan ko sa pagsasabing ang pagdidisipulo, mga kapatid, hindi ito aksidente. No. We are intentional. It is not accidental. Hindi ito suntok sa buwan, hindi ito aksidente lamang na nagkita kayo at nagsimula kayong, although pwede namang mangyari yon, pero no, it should be intentional.
Hindi tayo yung sumusuntok lang sa buwan, kung hindi dapat intentional tayo. Intentional ako sa ginagawa ko, 'di ba? Parang isang manliligaw ay intentional siya sa panliligaw sa babae kasi gusto niyang mapasagot yung babae. Kaya gusto niya, gagawin niya ang lahat, gagawin ni lalaki lahat dahil intentional siyang mapasagot si babae, gagawin niya lahat para mapasagot yung babae. Ganon din tayo sa pagdi-disciple. Gagawin natin ang lahat dahil intentional tayo na ma-disciple natin ang isang mananampalataya na bago pa lang, baby Christian pa lang. Intentional tayo dito, kaya gagawin natin ang lahat. Hindi tayo aasa na lamang sa suntok sa buwan na kung ayaw niya, edi wag. Kung ayaw mo, edi wag. Di ba? Ikaw yung nawalan. Hindi ganun yung attitude natin. We have to be intentional. We have to be patient. We have to even be intentional sa ating ginagawa. Kasi ang tawag sa atin ay malinaw, mga kapatid, no? The call is clear. Every believer is invited sa isang pribilehiyo, isang malaking blessing and privilege para mag-disciple ka. This is not, ito yung alisin natin, again, inuulit ko lang yung sinasabi ko, alisin natin yung mindset na burden nito. No, it's not a burden. It's a relationship. Diba? Relasyon nito eh. So, you are invited into the privilege. This is a mandate. Now, andun pa rin syempre, it's an invitation. But again, please understand that this is a mandate. Amen? The mandate is the privilege of making disciples. For everyone who are growing in Jesus Christ, kung ikaw ay masasabi mo ng nasa stage ka na malalim na yung pangunawa mo sa salita ng Diyos, then you are capable of making disciples to become a disciple maker. So we have been invited into this blessing of making disciples. What else? Anong nais nating i-emphasize tonight? Bawat isang church, sabihin nyo nga, responsible. I am responsible. If you belong to Breakthrough Faith Community, or kung kayo man ay you belong to another church and you are watching this right now, then we have the responsibility. Ang laki nito, mga kapatid. Kaya nga, yung bang pinag-aaralan mo ito right now, and nakikita mo yung, as a pastor po, I'll be honest with you, ever since binasa ko yung real life discipleship, and then, eto nga, tayo kasi sa faith, meron tayong parang culture na pag-anniversary natin, parang isang malaking event ito sa atin na talagang pinaghahandaan natin ng maigi. No, kultura natin 'yan, and I'm thankful to God na meron tayong ganung culture. Na iba yung spirit natin kapag anniversary. Siguro na ano na 'yan, na through the years talaga na naging ano na kasi natin 'yan eh. Sabihin na natin it's a tradition sa ating church. Parang naging kultura na natin na pag anniversary talaga, it's malaki siya. Now, actually dapat yung malaking kultura na nai-establish sa atin, mga kapatid, mga pastor, mga mahal kong pastor, no, yun, kailangan talaga natin baguhin yung mindset natin dito eh. No? Every church is responsible kasi to establish a culture that makes discipleship the heartbeat of community life. Now, I'm not here na tulig sa, I'm not here para talagang ano eh. Kailangan maging heartbeat talaga yung ng community life natin is discipleship, not activities. Amen. Discipleship is not an activity. Discipleship, no, it's never an activity lamang. One of the activities of the church. Alisin natin yan. Then, yung mindset na yan, we've got to remove that from our mind. It's not an activity. Discipleship is not an activity. It is life. No, it is life. Buhay ito ng simbahan. Heartbeat nga ito ng simbahan. Hindi siya activity. This is the heartbeat of our church. We want our church to last for another 39 years. Then we've got to disciple. Now, yung mga matatagal na sa Panginoon.
You've got to disciple. Part ka ng worship team, tinitrain ka ng worship team, you've got to disciple. Magkakaroon ng mga pagbabago ngayong mga darating na linggo at buwan na yung mga tumatayo sa harap, talagang aasahan ko po na nagdi-disciple kayo. Tumatayo kayo sa harap, kumakanta kayo sa harap, tumutugtog kayo, nagsasalita kayo sa harapan. Inaasahan po ng inyong pastor sa mga susunod na buwan po, talagang yung mandato ginagawa natin. Kailangan ang bawat isang tumatayo sa harap, ang bawat isang naglilingkod, nagdidisipulo yan. Amen po. No, again, I'm not here para i-pressure ang bawat isa. Because, why? This is our mandate. Mandato ito ng Panginoong Hesukristo. So, hindi dapat nating isipin na pinipressure kami ni Pastor na humanap kami ng mga i-disciple namin. Hindi ganun eh. No, it's not that. Hindi ganun dapat yung isip natin na, ay, inuutusan kami ni Pastor. Pinipressure kami ni Pastor na mag-disciple kami. Hindi. Naiintindihan ng bawat isa that this is mandate of Jesus Christ and Jesus did this, so I'm gonna do it as well. Amen. This is the lifestyle of Jesus. Ano yung lifestyle ni Jesus? Kasama niya lagi yung 12. It has become His lifestyle and it should become our lifestyle as well. It should become my lifestyle to be with my 12. Hindi naman G12. To be with my disciples. It should become my lifestyle. Because, why? Because it's the lifestyle of Jesus Christ. Hindi naman lifestyle ni Jesus ang gumawa ng activity sa church. Ang lifestyle, paano nagpakilala si Jesus sa scripture? Yung lifestyle niya, kasama niya yung mga disciple, tinitrain, pinapakita niya, ganito ako, nag-work ng miracles, ito yung mga tinuturo ko sa inyo. And then, ano nangyari? Nireproduce ng mga disciples sa Acts. Ano nangyari sa Acts? Nagturo sila. Diba? Nagtayo sila ng simbahan. Nag-reproduce sila. Gumawa sila ng miracle. Bakit? Nakita nila kay Kristo. Na-reproduce nila. So, kung makikita niyo yung picture right now ng gusto nating buuin sa ating community, sa Breakthrough Faith community, makikita natin yung heartbeat, yung tibok ng puso ng simbahan na ito will become discipleship. Hindi tayo nakapokus doon sa anniversary. Ano yung susunod na activity natin after anniversary? Ay, Thanksgiving naman. Ano yung susunod naman? Ay, Christmas naman. Christmas activity. No. Hindi yun yung focus natin. Ang focus natin is discipleship. And from discipleship, mula doon sa isang nagdidisipulong simbahan, 'di ba? Doon lang lumalabas yung mga ideas, paano tayo magse-celebrate ng Thanksgiving as disciples of Jesus Christ. Paano tayo magse-celebrate ng Christmas as disciple of Jesus Christ. Nandoon lang sila, lumalabas lang siya from the discipleship mindset. Ang pinaka-heartbeat, discipleship, lumalabas lang yung mga activities from there. Hindi heartbeat ng church yung anniversary every year. That's not our heartbeat. No? Although nasanay talaga tayo na kailangan malaki yung anniversary, but that's not the heartbeat of the church. The heartbeat of the church, understand, brothers and sisters who are watching right now, understand that our heartbeat as a church is discipleship. We have to establish this culture. Yung mga pastor natin na kasama doon sa inaayos natin, di ba, yung ating pagiging isang simbahan, no, nire-realign natin lang yung ating leadership sa church. Yung mga mangunguna po, no, yung mga pastor natin na mangunguna sa realignment na to. We've got to establish this culture of Breakthrough Faith community making disciples and make this as the heartbeat of our community life. Yung mga pastors na nagwa-watch tonight, are you with me tonight? Amen? Are you with me, mga pastors, in establishing this culture?
Saka na natin isipin ano yung gagawin natin sa next anniversary. Saka na natin isipin ano yung gagawin natin sa Thanksgiving, sa Christmas. Sobrang activity-oriented kasi tayo eh. Saka na natin isipin yan, even sa ating church sa Pinulot. Saka nyo na isipin yon yung mga next activity ninyo. Ang laman dapat ng mga meetings natin, ang laman ng mga conversations natin, paano natin establish yung culture ng discipleship sa simbahan? Paano natin i-establish itong kultura na ito na nagdi-disciple tayo? At we will make it as the heartbeat of our community life. Saka pagkatapos natin establish at talagang tuloy-tuloy na, saka na lalabas yun eh. Saka na lalabas yung tanong na magsi-celebrate na tayo ng anniversary sa susunod. So, ngayong na-establish natin itong discipleship culture, saka dun lang lalabas yung mga ideas, yung mga creative ideas on how to make our anniversary celebration a disciple-making activity. Ang mahalaga po ngayon, pastors, yung mga magiging mangunguna sa mga realignment na gagawin natin sa church, sa mga mangunguna, dapat kasama nyo ako dito. Kasama ko kayo sa pag-iisip. Kasama ko kayo sa conversation ngayon on how to establish the culture. No? And yung magiging partner ko dito, if you're watching right now, right now, yung pastor na makakasama ko dito sa discipleship natin, dapat ang iniisip natin, ang conversation natin ngayon is how to establish the culture. Hindi rin actually yung ano yung curriculum na gagamitin natin dito. No. Ang unang-unang pinag-uusapan dapat nating lahat dito, how are we going to establish this culture? How are we going to make discipleship as the heartbeat of our community life? Napakahalagang tanong po na yan right now, and we need to make this as our conversation, the content of our conversations sa church ngayon, as leaders, as pastors. Ito dapat. How do we establish this culture that makes discipleship the heartbeat of our community life? Now, number one, we've got to be intentional. Dito na papasok. So how? So we are responsible to establish a culture that makes discipleship the heartbeat of our community life. How? Dapat, ito yung pag-uusapan natin eh. Content ng conversations natin right now, mga meetings natin, ito. Anong una? Ano yung content ng ating mga meetings? We've got to be intentional. Amen. We really need to be intentional this time. It's our 39th year. And we've got to be intentional in our leadership. Amen. Intentional dapat tayo sa ating pagiging disciple maker as a leader. Amen. Dapat ibawat isa sa atin, no? Calling ito eh. This is a calling of every follower of Jesus Christ. Tawag ito sa atin. Who has influence and who are trying to establish influence. Ito yung tawag sa atin, we've got to be intentional. Let me just rephrase this. We've got to be intentional on influencing someone else's life. Yun na lang po. Ganito natin na lang sabihin ito. We've got to be intentional in influencing someone else's life. Yung buhay po ng iba ay dapat intentional tayong maimpluwensyahan siya. Kay Kristo po, to follow Christ. So, kailangan intentional tayo doon. Amen. Maramdaman mo ang iniisip mo, laging iniisip mo, paano ko siya mapapanalo kay Kristo? Yun lang eh. Doon lang iikot talaga eh. Paano ko siya may papanalo kay Christ? Binabalikan ko lang din yung ating pinag-usapan sa ating breakthrough. Lagi no? No, hindi naman yung bang gagawin mo to ng may maling motibo na, 'di ba? Sa tingin ko kapag ang
ang motibo mo ay ipanalo siya kay Christ, I think tama yung motibo mo. Amen. Tama yung motibo mo kapag ang motibo ng puso mo ay ipanalo siya kay Kristo. And we've got to be intentional with that. Yan dapat yung iniisip natin. Co-teacher ni Pastora Tin, co-teacher ni Pastora Love, co-worker ni Pastor Mark, sino pa? Co-teacher ni Ate Kay. Ang dapat iniisip natin, kapitbahay ni Pastor Jong, 'di ba? Ang dapat iniisip agad natin is paano ko mapapanalo sila kay Christ. Bina-Bible studyhan natin pag Sabado. Bina-Bible studyhan natin pag Monday. And even yung mga ano pa man yung ating mga iba't ibang mga ginagawa. Paano ko sila may papanalo kay Christ? We've got to be intentional with that. No. Kitang-kita dapat yung intentionality sa bawat isa sa atin. So we got to be intentional leaders. Ang isang intentional na leader, naiintindihan natin yung mandato ni Christ. Yun ulit babalik lang tayo dun Ang isang intentional na leader, you understand the mandate of making disciple. The mandate of the Great Commission na uunawaan ng bawat isa sa atin. Ang isang intentional na leader, isang intentional na disciple maker, naunawaan mo yung mandate. And hindi ka mapakali kapag hindi mo nagagawa yung mandate. Ganun dapat yung intentionality natin, yung level ng intentionality mo. No, lalo na sa mga pastor natin kasi tayo ang example Hindi ka mapakali kapag hindi mo nagagawa yung mandato. Hindi ka nagkakasya lamang sa total leader naman ako, hindi ko na kailangan. Ako po, nararamdaman ko na to ngayon. Hindi ako mapapakali ngayon dahil dahil mas lumalim ako doon sa pangunawa ng pagdidisipulo. Alam niyo, nararamdaman ko ngayon na sobrang nagigilty ako kapag wala akong ginagawa na makapagdisipulo ng kapwa. Yung bang hindi ako makapag-disciple. Kaya nga, even sa simula pa lang ng umaga, gusto ko yung breakthrough natin, it's a disciple-making activity for me. Kasi hindi ako masasatisfy sa buong araw kapag hindi ko nagawa yung mandate na teaching them what I have passed on to you. Kapag hindi ko nagawang ituro kung ano yung ipinasa sa akin, hindi ako mapakali. Hindi ako mapakali, hindi ako magkaroon ng kapayapaan, hindi mapanatag ang puso ko kapag hindi ko nagagawa yung mandato ng Panginoon. Kaya nga, isa sa mga pinapasalamatan ko talaga, itong ibinigay ng Panginoon na broadcast everyday, na breakthrough broadcast natin. Although this is online. Pero nakapagtuturo ako araw-araw. And malaking pribilehiyo sa akin yon na makapagturo araw-araw. And nagagalak ako sa Panginoon. Kasi nito lang nakaraan, may personally ay may feedback siya. Personally, may feedback siya silang mag-asawa. Meron silang feedback kung ano yung ginawa sa kanila nitong ating daily breakthrough broadcast every morning. Nag-testify sila at shinare nila sa akin na, Pastor, iba yung nangyari sa buhay naming mag-asawa. Simula nung nakinig kami sa daily breakthrough broadcast, yung breakthrough natin araw-araw. Nung sinimulan naming panoorin ito, mula noon hanggang ngayon, ang laki ng binago ng Panginoon sa aming buhay. Alam niyo, ang laking joy sa akin nun. Kasi, in a way, sa ganung paraan, na-disciple ko yung mag-asawa. Kahit virtually lang, pasensya na po, virtually lang ko nadi-disciple yung iba sa inyo. Pero yung marinig na ang laki ng binago sa buhay nilang mag-asawa, nung ating gawain tuwing umaga. In a way, kahit sa maliit na paraan, Lord, kahit sa maliit na paraan, ay nagawa ko ma-disciple silang mag-asawa. Yun po yun
Dapat yung ginagawa natin, maunawaan natin mga pastor, yung mga ginagawa natin dapat nagdi-disciple yan. Amen. Yung ginagawa natin ngayon, dapat nakakapagdisipulo tayo sa ginagawa natin ngayon. We have to influence someone else's life. Pastoral Love, you've got to influence someone else's life. Pastora Tin, you've got to influence someone else's life. Pastor Mars, Pastor Mark, Pastora Christine, Pastor Jong, you've got to influence someone else's life. Kuya Roland, you've got to influence someone else's life. Binabanggit ko lang po yung mga names ng mga leaders natin. No intention of pahiyain ang sino man. Ate Kay, you've got to influence someone else's life. This is the calling of any follower of Jesus. Tawag ito ng sumusunod kay Kristo, kailangan nakakapag-impluwensya ka ng buhay ng iba. Amen? Alam ko po, baka hindi po ito guilt trip Hindi ko po kayo pinapa-guilty dito. But this is the calling of any follower of Jesus Christ. And this is what intentional leadership is all about. We've got to influence someone else's life. And last Sunday, nakakagalak din po, another testimony. Naubos na yung oras ko dito sa mga testimony natin. Kasi, mayroon din, alam nyo, ang galing ng Panginoon, simula nung binasa ko yung real life discipleship, binago din ng Panginoon yung pamamaraan ng pagtuturo ko ngayon. Ako rin po mismo, hindi ko tinataas yung aking sariling bangko. Pero napansin ko talaga, yung way ng pagtuturo ko, after I've read real life discipleship, yung way ng pagtuturo ko ngayon is talagang tinatanong ko yung sarili ko, is this real teaching? Isa kasi sa mga mahalaga pagdating sa discipleship, if it has to be real teaching. Now, paano ko napatunayan na merong mga pagbabago sa nilang paraan even sa content ng pagtuturo ni Pastor this time. Pansin ko kasi, mas malalim yung impact nito. And ang tagal na natin sa SBMA, nagtuturo. Nito lang to ko talaga nakikita nagkakaroon ng resulta. Yun yung isang bagay na napansin ko. Like nung last Sunday, finally talaga from the maintenance, although may mga umattend na before, pero finally, may nakita talaga ako sa pamamagitan ng pagtuturo, talaga, yung bang nag-seek siya, hinanap niya, and then dumalo siya ng Sunday sa ating gawain. And I was so happy to see him last Sunday now from our maintenance. And nakikita ko rin yung ibang impact doon sa mga staff ng bina-Bible studyhan natin. Nakita ko yung pagkakaiba after I've read yung real life discipleship. Merong sudden parang may mga pagbabago akong ginawa doon sa aking pagtuturo. And nagkaroon ng malaking impact siya. Napansin ko po 'yun. Nagkaroon ng malaking impact yung mga bagay na 'yun. Siguro dala na rin 'yun ng sa tingin ko po dala na rin 'yun na araw-araw na nagtuturo ako online. Yung sa araw-araw na pagtuturo ko online, talagang nakita ko yung paghahasa ng Diyos. Nakita ko rin yung ang dami kong ang dami binago din sa akin ng Panginoon. Kung maraming binago sa inyo ang Panginoon, ang dami din binago sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng araw-araw na ginagawa natin. And yun nga, nakita ko yung difference right now nung nagtuturo na ako before 5 taon na itong gawain natin dun Nagtuturo na ako dun before, but I can see how different yung response nung ating ginagawa this time. And I'm thanking the Lord, no. Again, I'm not saying this na para itaas yung bangko ni Pastor. Hindi. Nakikita ko lang talaga may malaking impact kapag ang iniisip mo, even sa pagtuturo mo, pagpipreach mo, ang iniisip mo is discipleship. Amen. Nagbabago talaga lahat. Kapag ang pananaw ni Pastora Tin and Pastora Love sa pagpipreach nila is to disciple,
Magbabago talaga ang lahat. Sa totoo lang mga kapatid. And try it, mga pastor natin. Ang una niyong isaalang-alang kapag nagpe-prepare kayo ng sermon, discipleship, magbabago lahat. I can assure you that. Nangyari sa akin personally, nagbago. Nagbago yung way ng pagtuturo ko. Same pa rin, Jesus Christ pa rin yung content. Pero yung naging impact nito sa mga nakikinig, nagbabago. I was just so touched last Monday. Nag-Bible study kami last Monday. Kita ko yung ilan sa mga babaeng staff ng aming small group session. No, ilan sa kanila talaga iyak ng iyak. Nagugulat talaga ako dun sa nagiging response nila sa lesson. Iyak ng iyak yung ilan sa kanila. Dahil doon sa aming pinag-uusapan na lesson. Hindi lamang dahil sa pag-iyak na yon, kundi nakikita ko natatouch yung heart nila sa pamamagitan ng real, totoong pagtuturo and real preaching. And ito dapat yung lumabas sa atin. We've got to be intentional talaga. And even in our preaching, kailangan discipleship mindset tayo, mga pastor. Yung mga binibigyan natin ng opportunity na tumayo sa harapan, you've got to be intentional in your discipleship mindset. Amen. Pagdating sa pagpipreach at pagdating sa ating mga pagtuturo. So, balikan ko lang. Intentional leader, disciples with konting minuto lang tayo. No? Ayan, intentional leadership, we've got to take out what? Accidental. No, hindi to aksidente. We've got to be intentional in our disciple making, hindi aksidente. Now, intentional leadership in discipleship, pag pinag-usapan natin intentionality ng isang disciple maker, malinaw sa kanya yung mandato at may direction yung kanyang patutunguhan. Amen? Hindi siya, ano yung next na lesson natin, pastor? Wala na po akong curriculum, pastor. Kailangan ko ng curriculum. Hindi yun ang kailangan mo. Ang kailangan mo, direction. Saan mo dadalhin yung dinidisciple mo? Saan ka dadalhin yung mga tiga CFY? Anong direction yung pupuntahan ng mga tiga CFY na mga kabataan na dinidisciple natin? Ano yung direction ng ating dinidisciple sa SBMA? Hindi, pastor, ano yung tuturo ko sa Saturday? Wala akong tuturo sa Saturday, pastor. Di ba? Hindi. Kailangan malinaw yung direction natin. Si Kuya Roland Echage, malinaw sa kanya yung mandato sa mga kalalakihan na magdisipulo. And malinaw yung direction na kanyang ilalapat. Malinaw yung direction niya as a leader. Malinaw yung direction niya sa kanyang ministry. Amen. Na dinidisciple ko tong mga mens and sila din ay magdidisipulo din sila. Lagi natin sinasabi, kaya ginagawa ko to. Lagi natin sinasabi yan, di ba? Kaya ginagawa ko to dahil Kaya ginagawa ko ito dahil sila din ang magdidisipulo. Kaya ginagawa ko to sa kanila. Amen? Intentionality. Kailangan may clarity, kailangan malinaw, at kailangan may direksyon. Yung pagdidisciple natin. Hindi nakabase saan? Hindi nakabase sa mga curriculums natin. Amen? Kailangan may direction. Alam mong lumalago. No? Si Mami Rose, si Ate Cora, nagmi-meet sila kasama ni Nanay Luz Kabanayan, and dapat malinaw yung direction nito. Amen. Malinaw yung direction. Si Ate Maring, may dinidisciple siyang grupo ng mga kababaihan. Kailangan malinaw sa kanya yung direction nito. Hindi siya bumabase lamang sa mga, pastor, ano yung next lesson natin? Hindi ganun. No. May direction si Ate Maring. Gusto ko, from being baby Christian, gusto ko maging hindi lang sila maging sanggol, manatiling sanggol, kundi mga batang Kristiyano na sila. Paano dadali ni Ate Maring mula sa pagiging sanggol patungo sa batang Kristiyano? Nakikita nyo, may direction. Kailangan ganun po tayo, mga kapatid. May direction tayo.
No? Papaano ko sila dadalhin na lumago sila? Malinaw sa atin yung mandato at may direksyon tayong pinupuntahan. Kasi kung walang direksyon po yung pupuntahan natin, mawawala lang, matatapos lang yung ating ginagawa. Matatapos lang siya bilang activity. Hindi siya discipleship. Isa lamang siyang activity natin na natapos din. Ganun yung nangyayari sa ating discipleship in the past. Tinatawag nating discipleship, but it is an activity. No? Hindi talaga siya discipleship. Activity lang siya. Natatapos ang activity. Ang discipleship hindi natatapos. Nagpapatuloy, nagpapatuloy, nagpapatuloy. Nalilinawan po ba tayo? I hope nalilinawan po tayo at na-challenge yung heart natin habang nakikinig tayo ngayon. Again, let me repeat that. Ang discipleship hindi siya activity. Bakit? Ang activity natatapos. Anniversary ng Sunday natapos. Pero ang discipleship dapat nagpapatuloy. Amen po. Ang discipleship may direction at nagpapatuloy siya. Sa ating mga preaching, nagpapatuloy ang discipleship. Sa ating mga fellowship, nagpapatuloy ang discipleship. Amen. Sa ating worship, nagpapatuloy ang discipleship. Bahagi siya, heartbeat siya. Ito ay pintig ng puso natin, yung pagdidisipulo. Kaya hindi siya mawawala. Yung mga activity nagsasara, natatapos. Anniversary natatapos. Pero ang discipleship nagpapatuloy, malinaw at may direksyon tayo. At ang mga leader, ang mga disciple maker, may purpose. May layunin ako. Malinaw ang layunin ko. Dadalhin ko itong kapatid na ito. Ako bilang inyong pastor ay dadalhin ko ang Kuya Roland Etiague. Intentional ako, may purpose ako kung bakit lagi kasama ko si Kuya Roland Etiague. May purpose ako, and that is para maging disciple siya. And eventually, siya din naman, kung ano yung ginagawa ko, nakikita ni Kuya Roland kung ano yung ginagawa ko, then ito yung gagawin din niya sa kanyang mga i-disciple. Naranasan ko to kay Pastor Paul. Naranasan ng aming grupo ito kay Pastor Paul. Kaya si Kuya Carlito, yun din yung gagawin niya sa iba. Ganun dapat eh. Hindi tayo humihinto. May purpose tayo, may layunin tayo. Kaya ako ginagawa ito sa mga kalalakihan, sinasama ko sila tuwing Sabado kasi may purpose ako doon. Gusto ko silang i-disciple, nais ko silang maging disciple ni Christ. Kaya ginagawa ko ito, ipinapakita ko kung paano ako nagtuturo sa kanila, paano ako nagtuturo, nakikita nila, paano ko kinakausap yung mga bina-Bible studyan namin, pinapakita ko sa kanila upang i-imitate nila kung ano yung ginagawa ko. Imitate me as I imitate Jesus Christ. And then sila naman, nare-reproduce nila yung ginagawa ko. No. Hindi nila kinokopya kung paano ako manalita. Hindi po sa ganun, kundi ano yung process na ginagawa ko. At yun yung kanilang tinutularan. Amen. May purpose kasi. May layunin kasi yung ating ginagawa. Deliberate si Jesus eh. Intentional si Jesus. Diba? Intentional, deliberate. Basics, begin with the basics. And then He builds up His disciples step by step. Andun yung basic and then step by step, nabibuild up sila. And then, anong ginagawa niya? Lumalakad siya kasama yung kanyang mga dinidisciple. He walked closely with those who are being trained. Alam niyo naman, nakikita niyo po yan, nabasa natin yan, kung gaano siya kalapit sa mga disciples. Kaya nga si Peter sabi niya, saan ba kami pupunta, Lord? Ikaw ang aming buhay. Sa'yo namin natagpuan ang buhay. Yung mensahe mo, Panginoon, ang siyang nagdadala ng buhay, saan pa ba kami pupunta, Panginoon? Tinanong sila ni Jesus iwanan niyo din ba ako? Tinanong niya yung 12 Iwanan niyo ba ako katulad ng pag-iwan sa akin ng iba? Ang sabi ni Peter, saan pa kami pupunta, Panginoon? Ikaw ang may buhay. Ikaw ang nagbigay sa amin. Yung mensahe mo na binigay mo sa amin, ang siyang nagbigay buhay sa amin. Why? Paanong nakasagot si Peter ng ganon? Because Jesus walked closely with Peter. Amen. Kaya ganun yung naging sagot niya.
Oh, it also applies to me. Sa akin din 'yun. If I don't walk closely with the pastors, with our associate pastors, if I won't walk closely with them, I don't think magiging convinced sila about me. Sobrang convinced ng mga disciples kay Jesus. Bakit? Kasi lumakad si Jesus kasama nila. Katabi nila si Jesus. Kaya ganun na lang yung kanilang marubdob na pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Tuloy natin to next week. Pasensya na po. Ang dami nating nasa simula pa lang ako ng review ng intentionality. Hindi pa ako nakaisang oras na tayo. Pero ituloy natin ito next week. No? Tingnan natin kung pwede tayong mag-meet physically para muli reviewin ito. Again, binibigyan ko po ng opportunity yung mga hindi nakasama before na makasama kayo sa mentoring natin. Ino-open ko po ito sa lahat. Hindi lang po ito para sa pastor at leader. Membro kayo ng church. Inihikayat ko po kayo, ini-encourage ko kayo dumalo tayo ng mentoring natin. Ayan. Kapag physical, punta tayo sa church. Kapag online, panoorin natin. Ulit-ulitin nating panoorin hanggang tumatak talaga sa atin. No, itong mga prinsipyo na ito. Mahalaga kasi talaga ang number one, ang purpose ko dito, tumatak talaga. Ang purpose ko, kung bakit inuulit-ulit ko to, tumatak talaga sa atin. Itong mga prinsipyo na ito. Dito lamang talaga natin kasi mag-grasp Dito lang talaga natin magagawa na kapag tumatak talaga sa atin yung bagay na ito. Again, magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Manalangin muna tayo sa ating pagtatapos. Pagpalain kayo ng Panginoon. At patuloy na ingatan. Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy na ingatan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang presensya ng Panginoon ang patuloy nating maranasan sa bawat isa. Mangusap ang Panginoon sa atin patungkol sa pagdidisipulo. At patuloy niya ipaalala sa atin ang mandato na ito ng pagdidisipulo. Nawa ang grace, ang biyaya at ang pabor ng Panginoon ang patuloy ninyong maranasan. Grace and favor, Lord, ang maranasan ng bawat isa. And ang kapayapaan mo, Panginoon, habang ginagawa namin ang pagdidisipulo, nawa punuin mo kami ng shalom, punuin mo kami ng iyong peace, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at lahat ng pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen and Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Huwag niyo pong kaliligtaan. Bukas po ng umaga, 6:00 ng umaga, ang ating daily breakthrough broadcast. Tuloy-tuloy po tayo. At next Thursday po, either online or physically, tayo po ay may mentoring night next Thursday. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Magkita-kita tayo sa mga susunod na gawain ng ating simbahan. God bless you all. God bless po sa bawat isa sa atin.